Magandang araw, mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Laila, taga La Union. At heto ang kwento ko na hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung malas lang ba talaga ang dumaan sa buhay ko o talagang ito na ang kapalaran ko. Noong Abril ng 2024, bigla akong nagkasakit. Nagsimula lang sa simpleng pagod at panghihina pero kalaunan, nalaman ko na may malalang kondisyon pala ako. Cancer. Stage 4 na ang cancer ko at pagkatapos ng ilang pagsusuri, kailangan kong dumaan sa operasyon. Sinamahan ako ni Alex, ang boyfriend ko, sa mga ospital at chemotherapy sessions. Sa umpisa, optimistiko pa kami. Iniisip na kakayanin ko ito. Pero habang tumatagal, parang hindi lang sakit ng katawan ang naranasan ko. May kakaibang presensya na dumidikit sa akin. Sa mga unang gabi ko pagkatapos ng operasyon, lagi akong nakakaramdam na parang may kasama ako sa kwarto. Noong una, akala ko side effect lang ng gamot o dala ng stress. Pero hindi, palakas ng palakas ang pakiramdam na may nakabantay. Pagdating ng mga susunod na chemotherapy sessions, parang may bumubulong sa akin tuwing gabi. Hindi ko maintindihan ng mga bulong, pero nararamdaman ko ang malamig na hangin at tila dumadapo sa balikat ko habang natutulog. Minsan, nahigising ako sa kalagitnaan ng gabi at parang may nakatingin sa akin mula sa sulok ng kwarto. Kapag dilingon ko naman, wala. Ang pinaka nakakakilabot, isang gabi, nakita ko sa gilid ng mata ko ang anino ng isang babae. Nagsimula na akong mag-isip na baka hallucinations lang ito dahil sa gamot. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Isang madaling araw, si Alex ang gumising sa akin at sinabing may nakita raw siyang babae sa gilid ng kama namin. Hindi niya masyadong makita ang mukha, pero sigurado siyang may nakatayo. Noong gabing iyon, hindi na namin pinag-usapan pa. Habang lumalala ang kondisyon ko, mas naging malinaw ang presensya ng babae. Nakikita ko na siya kahit sa dilim. Lagi siyang nakamasid sa akin. Para bang kilala ko siya, pero hindi ko agad naisip kung sino. Isang gabi, naaalala ko yung babae. Siya yung nanay ko. Si mama na matagal nang pumanaw noong bata pa ako. Napatingin ako kay Alex at sinabi kong nakita ko si mama. Anong ginagawa ni mama dito? Tanong ko sa kanya, pero hindi siya nakasagot. Sinubukan kong huwag isipin. Baka guni-guni lang ito. Kaya lang gabi-gabi, mas nagiging malinaw na malinaw ang pagpapakita ni mama. Mas nakita ko ang mga detalye, ang kanyang mahabang buhok, ang kanyang payapang mukha, at yung mga mata niyang tila may gustong sabihin. Ilang buwan pagkatapos ng operasyon, sinabi ng doktor na hindi naging maganda ang resulta ng chemotherapy ko. Lumalala ang kondisyon ko at binigyan ako ng ilang buwan na lang para mabuhay. Dito na nagsimulang maging mas madalas ang pagpapakita ni mama. Parang binabantayan niya ako sa bawat galaw ko. Pero hindi ko alam kung siya nga ba ang sundo ko o may mas malalim pang dahilan. Sa mga nakaraang araw, mas naging malinaw ang presensya ni mama. Nakikita ko na siya kahit saan. Sa gilid ng kama, sa tabi ng bintana, o minsan sa mismong banyo. Palaging nakatingin sa akin, parang hinihintay ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat na kasama ko siya. Pero isang gabi, habang nakahiga ako, narinig kong may bulong mula sa kanya. "Huwag kang matakot, anak," sabi niya. "Kasama mo ako." Napapikit ako at sa pagkakataong yon, naramdaman kong wala na akong takot. Kahit alam kong malapit na ang wakas, naramdaman ko rin ang kapayapaan sa presensya ni mama. Salamat sa pakikinig mga taga-subaybay ng Pinoy Mystery Horror. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Sa huli, hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. Minsan, sila'y nandyan para bantayan ka na may kasamang pagmamahal.